Okay, good morning history buffs, history lovers. Welcome to another episode of History by Bike. And we are here in Pasay City, and we're trying to make an episode about the German fleet that was here in Manila Bay in 1898. So before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And our episode for today will be about the German fleet of 1898 in Manila Bay. Okay, so let's begin our story about the German fleet that appeared here in Manila Bay in 1898. So let's give a quick backgrounder first. The Germans, by 1898, they already had a presence as well in China. At that time, by February of 1898, they already had pressured the Chinese, the Imperial Chinese, to cede them Kiachao. So the Germans were also beginning to make a move in establishing their presence in Asia. So that's where the German fleet initially was. And then upon hearing that the Americans were moving towards the Philippines, they also started to make their own moves. At first there were around 5 German ships that were in China, and it was also quite a formidable force. So they were really hoping that somehow that the Spanish would eventually cede them the Philippine Islands should there be a conflict that would break out between the Americans and the Spanish. So now we are going to cut to Commander Mark Condeno. He's a friend of ours, and he is also someone very familiar with our naval history. So he will narrate to us the events that happened during 1898 when the German fleet appeared off Manila Bay. Magandang umaga sa mga taga-subaybay at manonood ng History X Bike. Ako po si Commander Mark R. Condeno, isang naval historian at senior shrine curator ng nag-iisang museo ng Korean War sa Pilipinas, ang PEFTOC Korean War Memorial Hall, na isa sa mga military shrines ng Department of National Defense, Philippine Veterans Affairs Office. Isang karangalan na maimbitahan tayo ng ating kaibigan at kapwa history enthusiast at travel blogger na si Mr. Ray Wallace L. Fortes na magbigay ng isang maikling pananaw ukol sa isang parte ng digmaang Espanyol at Amerika noong 1898 dito sa Pilipinas.
Partikular ang presensya ng hukbong dagat ng bansang Germany sa mga panahong nabanggit. Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi lamang ang hukbong dagat ng Amerika ang nasa Pilipinas ng mga panahong iyon, ngunit ang iilang bansa ay may kanya-kanyang presensya sa loob ng Maynila at sa baybayin ng Cavite matapos ang labanan sa Manila Bay. Marami nang naisulat tungkol sa labanan sa Manila Bay noong ika-1 ng Mayo 1898 sa pagitan ng puwersang Amerikano na pinamumunuan ni Commodore George Dewey at sa puwersang Espanyol na pinamumunuan naman ni Admiral Patricio Montojo. Marahil alam na ito ng karamihan na talo o nagapi ng puwersang Amerikano ang puwersang Espanyol sapagkat moderno ang mga barko ng hukbong dagat ng Amerika kesa sa mga barko ng Espanyol na may kalumaan na. Hindi rin pahuhuli sa armas ang mga Amerikano na moderno sa panahong iyon. Sa katapusan ng labanan ng dalawang pwersa, mahigit kumulang 370 ang namatay sa mga Espanyol at hindi lalampas ng 10 ang sugatan sa mga Amerikano at isang namatay hindi dahil sa labanan ngunit sa init ng panahon. Sa mga sumunod na araw at buwan, dumating na ang mga barkong pandigma ng Austria, Britanya, Germany, Pransya at bansang Hapon. Marahil sa mga superpower ng panahong iyon, ang imperialist Russia lamang ang walang ipinadalang barko sa Pilipinas. Sa mga nabanggit na bansa, unang dumating ang isang gunboat ng Britanya, ang HMS Lynette, noong May 2, 1898. Sumunod dito ang isang cruiser ng French Navy, ang Bruix, na dumating noong May 5, 1898. Sinundan ito ng cruiser ng Germany na Irene ng sumunod na araw at isa ring cruiser ng Britanya, ang HMS Immortalite, noong May 7, 1898. Makalipas ang isang araw, dumating pa ang isang cruiser ng Germany, ang Cormoran. Sa panahong ito, magbibigay parangal ang dalawang barko ng Germany sa mga Espanyol sa mamamagitan ng isang traditional gun salute. Kinalala rin ito ang puwersang Amerikano sa similar na paraan, ngunit hindi ito sinagot ng mga Amerikano bagkus binigyan sila ng instructions kung saan pwede mag-angkla ang kanilang puwersa. Pagkatapos nito, isang condensyon sa mga records na aking sinuri or naging source na dumating ang additional na barko ng Germany noong araw ng kalayaan ng Pilipinas na June 12, 1898. Ito ang cruiser na Kaiserin Augusta at ang transport ship na Princess Wilhelm, kung saan lula nito ang 1,400 sundalong Aleman na nasusulat sa account ni Dr. William Breisted sa kanyang aklat na United States Navy in the Pacific, 1897-1909. Ngunit sa artikulo ni late Captain J.M. Ellicott ng puwersang hukbong dagat ng Amerika noong November 1955 sa magazine na Proceedings, nasasaad na dumating ang karagdagang barko ng Germany noong June 2, 1898. Bago natin makalimutan, ang bansang Hapon ay nagpadala rin ng kanyang sariling barkong pandigma, ang protected cruiser na Akitsushima, na pinamumunuan naman ni Captain Saito Makoto na dumating sa Maynila noong May 10, 1898. At ang pinakahuli ay ang barkong pandigma ng Austria na isang corvette, ang SMS Frundsberg, na dumating noong July 1898 na pinamumunuan naman ni Commander Lucian von Ziegler. Kung ating susuriin ang komposisyon ng mga foreign warships na nakadaong sa Manila Bay at Cavite, ang sumunod na pinakamarami maliban sa mga Amerikano ay ang Germany na binubuo ng 5 cruiser, isang transport at isang collier. Samantalang ang Britanya ay mayroon lamang 2, ang Austria, Pransya at bansang Hapon ay tig-iisa. So there came a point in time when the Americans had finally arrived here in Manila Bay. They departed Hong Kong at April 27. So the military community in Hong Kong were also waiting for news about what had happened in Manila Bay. The first news that they got was that the Philippine Governor General cabled Hong Kong that the Americans weren't successful in their engagement with the Spanish fleet. But however, there was no word coming out of Admiral Dewey. So somehow that might be one of the first cases of fake news. But the McCulloch actually arrived in Hong Kong after a week, and then that's when the community knew that the Spanish had actually
been defeated by the Americans. So the German fleet also moved out of Hong Kong. They went to Manila Bay. At first, Admiral von Diederich, he ignored the blockade and made a 21 gun salute, and then he turned to where Admiral Dewey's ships were, and he also executed a 13 gun salute. However, Admiral Dewey did not return that salute. Ay tig-iisa. Sa pagpapatuloy ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol, isa na rito ang operation para pasukuin ang puwersa o garrison ng Spanish Marines na nasa Subic Bay. Pinadala ni General Emilio Aguinaldo ang flagship ng ating revolusyonaryong hukbong dagat, ang 800-ton na Pilipinas na pinamumunuan ni Kapitan Juan del Rio. Nakipagmatigasan ang mga sundalong Espanyol na hindi sila susuko. Sa kaganapang iyon, trinete ni Kapitan del Rio na pasasabugin sila ng kanyon ng ating barko. Marami ang magtataka sapagkat ang ating flagship ay isang transport ship nang ito ay turnover ni Kapitan Vicente Catalan kay Pangulong Aguinaldo. Ito ay inermasan ng mga kanyon mula sa Cavite. Sa pagkakataong ito, dumating ang cruiser na Irene ng Germany para suportahan ng mga Espanyol. At sinabihan nito ang Pilipinas na ibaba nito ang bandera natin. Dahil mas malakas ang barko ng Germany, ipinarating ito ni Kapitan del Rio kay Pangulong Aguinaldo na agad naman tumawag kay Commodore Dewey para malaman ang sitwasyon. Agad na pinadala ni Commodore Dewey ang cruiser na USS Raleigh at ang gunboat na USS Concord. Sinalubong sila ng Pilipinas at maniobra pabalik ng Subic Bay. Nang makita ng Irene ang dalawang barko ng Amerika kasama ang Pilipinas, ito ay umatras. Sumuko ang mga Espanyol kay Captain Joseph Coughlin, United States Navy, ang kapitan ng barkong USS Raleigh. Lahat ng sumukong Spanish Marines ay isinakay sa Pilipinas patungo sa POW camps. Isang insidente rin ng mga panahong iyon ay namuntik nang mapasabog ng mga Amerikano ang isang gunboat ng Germany na tumutulong ayusin ng mga kanyon ng mga Espanyol sa Maynila. Pinagsabihan ni Commodore Dewey si Admiral Dietrich na kapag ginawa ito ulit ay mapipilitan siyang pasabugin at mamatay ang mga tauhan nito. Mabalik tayo sa ating orihinal na katanungan kung bakit may presensya ng mga barko ng Germany at ng ibang bansa. Una rito ay nakikita nila na pagkatapos ng digma ang Pilipino-Espanyol ay magkakaroon ng power vacuum sa parteng ito ng Asia. At dahil kaalyado nila ang Espanya, marahil ay makakipag-usap sila na may ambisyon din ng Germany na makuha ang ating bansa. Kung titingnan sa estratehiyang militar, ay ating posisyon o lokasyon ng bansang Pilipinas ay isang mahalagang posisyon kung saan naririto ang sinasabing sea lines of communication. Tinitingnan din ng Germany ang importansya ng ating bansa bilang isang refueling point. Para naman sa Austria, Britanya, Pransya at bansang Hapon, nagpadala sila ng mga barkong pagdigma sa dalawang objectives bilang proteksyon ng kanilang mga mamamayan na nasa Maynila at economic interest dahil sa mga negosyo ng hawak ng kanilang mga mamamayan at mga resources ng ating bansa. Ang bansang Britanya na nakaukupa sa Maynila ng 2 taon noong 1700s ay marahil may interest din sa Pilipinas. Isa na rito ang kalakalan at ang shipbuilding sa Cavite. Para sa karagdagang babasahin ukol sa topic na ito ang aking nirerekomenda ang mga sumusunod na aklat. Ang Germany, the Philippines, and Spanish-American War na isinulat at edited ng ating kaibigan at kapwa naval historian Mr. Karl-Heinz Woyensek, ang German and Austrian navies in the Philippines and their role in the Spanish-American War na inilathala ng National Historical Commission noong 2012 and 2017. Pangatlo ay ang aklat ni Dr. William Braisted na The United States Navy in the Pacific 1897 and 1909 na nireprint noong 2008. Muli isang pasasalamat kay Ray na mabigyan tayo ng pagkakataon na makibahagi sa programang History X Bike na ating napag-alaman ay 2 taon na ito simula umere sa YouTube. Congratulations at sana patuloy pang makapagbahagi ng kaalaman sa istorya at kultura ng ating bansa ang iyong programa. Maligayang Pasko at isang mapayapang bagong taon sa inyong mga taga-subaybay at manonood. Maraming salamat po.
So in the end, as the events transpired, the Germans found out that their position in the Philippines is actually not favorable, since the American troops were coming in around August. They had landed troops here in Manila, and they were intent on taking on the city itself. So, well, what Admiral von Diederich did was just, well, he sailed away. So that was the brief interlude of the Germans here in the Philippines in 1898. So well, I guess that will be the end of our video, and please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, and thank you very much for watching this video.